Sa book of Genesis, chapter 1, verse 1. Nariyan na po? Amen. Say amen ng malakas. Yeah. Pakishare nyo na lamang po ulit sa inyong mga katabing bisita. Basahin ko na ho. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na po kayong maupo. Ang pamagat ko ng ating mensahe ngayong umagang ito ay the existence of eternal God. Amen. The existence of eternal God. Kapag sinabing existence o nag-e-exist, Pastor, anong ibig sabihin yan? Pwede mo bang ipaliwanag sa amin? Doon no, sa diksyonaryo na aking nakita, ang nakalagay ay, pag sinabing existence, ito raw po ay of being actual or present in the world or universe. Kumbaga, ito raw po ay pumapatungkol sa fact, katotohanan ng pagiging real o totoo. Actual. At yung talagang present na riyan. Nakakuha nyo nga. Ito man ay sa isang world o mundo o maging universe. To begin our study sa Bible doctrine na ito, wala akong magandang paraan para simulan ito, kundi simulan natin sa banal na Diyos. Amen? Sa modernong panahon na ito, we are constantly being challenged by many people. Tayong mga Kristiyano, lagi na lang tayong meron challengers sa ating faith, sa ating banal na Diyos, sa ating Lord Jesus Christ. Minsan nga, wala silang patawad, pati yung Holy Spirit. Ginagawa nila ng debate. Pero kahit ano pa man, ang Diyos naman ay nag-provide sa atin ng kasagutan. At gaya na sinasabi ko, marami tayong challengers. Nandyan yung mga atheists. Sila yung group of people that do not believe that God really exists. Meron ding yung group of people na tinatawag na skeptics. Pag sinabing skeptics, sila yung mga questioners. Yung matatanong. Pero hindi naman po sila sampalataya. Kundi kaya sila nagtatanong, kasi sila ay mga doubters. At gusto nilang lagyan ng question mark yung existence ng Diyos. At yung pangatlo, yung madalas at common nating nakakasalamuha, lalo ng mga nag-i-street preaching, yung mga tinatawag na hecklers. Pag sinabing hecklers, sila yung mga group of people na interrupters, yung bigla na lang manggugulo sa street preaching, at kapag merong mga evangelism o good news class, sila yung mga nagmamak pag nagtuturo tayo ng gospel ni Kristo. Lahat sila at yung mga katulad nila, pinipressure tayong mga mananampalataya ng Lord Jesus Christ na, sige nga, prove nyo nga na talagang there is God. At madalas, ang isang ordinaryong Kristiyano, lalo pag baguhan, nakakaramdam tayo ng panginginig ng tuhod. Gawa ng nung intensity ng pangpuprovoke sa atin. Pwede natin gawin ang best natin. Pero unahan ko na po kayo. It is difficult for a natural man to believe something that he cannot see, that he cannot touch, or feel. Pag sinabi yung natural man, ibig sabihin, isang taong hindi ligtas. Isang taong wala pa kay Kristo. 1 Corinthians chapter 2 verse
14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. So ano sinasabi ng Holy Bible sa atin dito? Na ang isang natural man, unbeliever, unsaved, yung hindi pa sumampalataya sa Lord Jesus Christ, which means hindi pa indwelt ng banal na spirito. Kahit ano daw sabihin mo dyan, patungkol sa Diyos, at lalo na yung malalalim patungkol sa Diyos, pagdating sa ating pag-worship, hindi nila yan maiintindihan. At ang sabi pa nga dyan, receiveth not. Hindi nila yan tatanggapin. Sa kanila yung every Sunday na nagsisimba ka, yung midweek service na nagsisimba ka, yung prayer meeting na umaattend ka, sa kanila yan ay foolishness. Kaya nga makakarinig tayo ng mga ligtas na miyembro sa church na to na pine-persecute ng kanilang mga pamilya pag nagsimba. Katakot-takot na masasakit na salita ang aabutin pag uwi. To worsen the case, yung damit mo nandun na sa labas. Nangyayari ho yan. Kasi sa kanila, isang malaking kalokohan at circus itong ginagawa nating pagkakatipon. For them, ang paniniwala nila, Sunday is family day. It is Mega Malls Day. Outing. Inuman. Gala day. Yan sa kanila yan. Pero kapag sinabi mong, ay hindi ako makakasama, sabihin mo yan sa iyong mga katrabaho, sabihin mo yan sa iyong mga kaklase, consistently, pag inaaya ka nila tuwing Sunday, umasa ka pag tumalikod ka na wiwirduhan sila. To the point na sa kanila, ang dating mo, baka naman lumagpas na yan sa langit. Di nila yun ma-receive. For them, that is too much. To the point na umaabot sila na hindi nila yung ma-comprehend sa human mind nila. Kaya ang tingin nila doon ay foolishness. Malinaw at totoo ang sinabi ng Biblia. Kasi hindi niya lang diniklara. Nararanasan ng marami sa atin. At naranasan ng marami sa atin. Malinaw na ang mga unsaved o ang mga unbelievers na ito ay namumuhay sila dito sa lupa na to see is to believe. Right. Amen. Samantalang ang Biblia naman ay nagtuturo ng tila ba kabaliktaran sa pinaniniwalaan nila. Na ano? Believe before you see. Right. Diba? Yun ang turo ng Biblia. Amen. Believe the Lord Jesus Christ and you will see eternal life. Amen. Doon ka lang makakasigurado na sa langit pupunta ang kaluluwa mo later on pag namatay ka. So balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Sa Genesis chapter 1, verse 1. Ang daming umahamon sa atin, di ba? Talaga bang nag-e-exist ang eternal na Diyos ninyo? Sa Genesis 1, tapos ang problema. In the beginning, God. Tapos na. Yun lang, Pastor? Yes. Kasi doon sa linyang in the beginning, God, dito makikita natin ang banal, dito makikita ho natin ang banal na salita ng Diyos ay hindi isang textbook na sinusubukang kumbinsihin yung audience neto na, hoy, meron talagang Diyos. Hindi ho ganon. Kundi, ang banal na kasulatan ay nagbukas sa isang fact. Amen. Isang absolute truth na ano? May Diyos talaga. Paano natin nasabi? Kasi ang sabi ng unang aklat sa Bible, ng unang chapter sa Bible, ng unang verse sa Bible, in the beginning, God. At kapag fact, truth, o absolute truth ng Bible,
hindi na po yan pinapatunayan. O hindi mo kailangan magmakaawa na patunayang may Diyos. Kaya nga siya fact. Kaya nga siya totoo. Katotohanan na. Wala nang patototohanan pa. Totoo na eh. Sa Psalm chapter 14 verse 1, makikita po natin kung ano ang tingin ng Diyos sa mga dinideny, tinatanggi yung kanyang existence. The fool had said in his heart, there is no God. Kapag ang isang tao daw ay idiniklara na walang Diyos, may tawag ang Diyos sa kanya. Tanga. I hope wala namang tanga dito na nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, kapag ang isang tao daw ay gano'n ang salitaan, sa puso pa lang niya, kahit hindi pa sa bibig, that person is a fool. Anong klaseng isipan ang meron siya? Corrupt. Anong klaseng mga gawain na pinagagagawa niya kaya niya dinidina yung isang eternal na holy God? Abominable. Kaya ayaw niyang mag-exist ang Diyos sa buhay niya kasi meron siyang ginagawang kasalanan. There is none that doeth good. Number 1. Sa mensahe nating pinamagatang, the existence of eternal God. Number 1, the scripture evidence. The scripture evidence. Sa Psalm chapter 19, verse 1. Psalm 19, verse 1. Tignan nyo, the heavens declare the glory of God. The firmament sheweth His handiwork. So dito pa lang sa verse na to, no, ay tahasan na kung pinapatotohanan ng banal na kasulatan ang existence o nag-i-exist talaga ang isang eternal na banal na Diyos. Meaning, tingnan nyo po, heavens declare, firmament showeth, dinideklara at ipinapakita ng lahat ang nasa paligid mo. At particularly, ang pinag-iusapan dito, heavens. Hindi ka pa ba nakatingala sa gabi? Lalo na kapag lumaki ka sa probinsya. Hindi ka pa ba nakakita ng buwan? Hindi ka pa ba nakakita ng bituin? Lalo pag nandun ka sa province, ang ganda ng mga bituin doon. Ang sarap titigan ng kalangitan, heavens. Yung firmament, nagpapakita na kaya may buwan dyan, may bituin dyan, hindi yan aksidente. Yung beauty, glory ng kalangitan, nagsasalita. Anong sinasabi niya? God exists. Hindi po astronaut exists. Hindi po NASA ang naglagay ng mga bituin. Hindi po sila ang naglagay ng buwan. Hindi rin sila naglagay ng araw na sumisikat. Kapag tumingala ka sa umaga, ganda ng pagsikat ng araw. Pag lumulubog naman, ganda ng sunset. Lahat yan, dinideklara ng heavens at ng firmament sa himpapawid na God exists. Amen. Amen. At sinasabi ngayon ng scripture, at itong verse na to ay evidence na may Diyos nga. At ito pa ang nakakatuwa doon. Hindi lang yan nakasulat. Every day, habang nabubuhay ka, nakikita mo na nagsasalita ang heavens at dinideklara ito. At yung firmament, makikita mo yung handiwork ng Panginoon, ang ganda. Meron po ba dito na hindi pa nakakakita ng ganda ng himpapawid? Grabe, ganda ng mga ulap ngayon ah. Ganda ng bloom blue. Sino may gawa niya? Dinedeklara ng scriptures
ang Diyos. Romans chapter 1 verse 20. Anong sabi dito? Romans 1:20. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Sinasabi ng talatang ito, tignan mo yung kapaligiran. Tignan mo yung paligid mo. Ikaw na nagsasabing, hindi nag-e-exist ang Diyos. Ikaw na kine-question kung meron ba talagang buhay na Diyos sa ating panahon. Tignan mo yung paligid mo. Tignan mo yung bundok, tignan mo yung lambak. Tignan mo yung ilog, tignan mo yung dagat. Tignan mo yung mga magagandang lugar. Dito pa lang sa Pilipinas. Tignan mo yung ganda ng talon na yan. Tignan mo yung ganda ng scenery na yan. Nakakuha nyo ho? Tignan mo yung ganda ng korte ng bulkan na yan. Tignan mo yung ganda ng isla ng Pilipinas. Maraming magandang lugar dito. Pilipinas pa lang yan, ha? Right. Anong sabi dyan? Hindi ka makakagawa ng excuse so that they are without excuse. Hindi mo pwedeng sabihin walang Diyos na nag-i-exist. Tignan mo yung creation, no? Creation of the world. Clearly seen. Klarong-klaro. Kung merong creation, may creator. Being understood by the things that are made. Hindi ko na kailangan mag-preach na talagang God exists. Yung buong paligid, yung puno, yung tubig, yung hangin, yung lupa, yung dagat, etc., etc. Lahat na nandito, yan ang magpapa-understand sa'yo. Yung mga things that are made gamit ang kanyang eternal power sa kanyang Godhead. Hindi ka makakagawa ng excuse na walang Diyos. Bagkus siya ng ebidensya na nakasulat sa scriptures na meron talaga. At everyday, nagpipreach ang buong paligid mo na meron talaga. Nakakuha niyo ho? So, hindi mo maigagawang itanggi ang Almighty at Eternal na Creator. Kaya nga nakakatakot eh. Yung sasabihin mong, hindi totoo yan, yung kaligtasan kay Jesus Christ. Hindi totoo na nag-e-exist ang langit. Nandito ka nga sa creation niya na physical na nag-e-exist. Hirap ka pa ring maniwala. How much more doon sa hindi mo pa nakikita? And by the way, hindi porket hirap kang maniwala, hindi ka naniniwala, at pinipili mong ayaw maniwala, ay hindi na nag-e-exist yung ayaw mong paniwalaan. Amen. Nakukuha niyo ko? Pangalawa, na ebidensya. The conscience evidence. Baka may iba ho ang basa, conscience eh. Conscience evidence. Pag sinabing conscience, sa Tagalog, konsensya. Napansin nyo ba? Sa lahat ng dako ng mundo, ang tao ay isinilang na merong universal belief na merong supreme being. Regardless of ano man yung belief nila, o belief mo, religion nila o religion natin, meron silang belief na merong isang supreme being dyan na may kagagawan ng lahat. Amen. Magkakaiba lang yung pangalan na tawag nila. Napansin niyo yun? Even sa ating mga ninuno, sa ating mga Pilipino, lalo na sa ating mga ninuno dito sa Katagalugan, they believe in Bathala. Who is Bathala? Bathala, sa ating istorya ng mga ninuno natin sa mga Tagalog,
Siya yung creator of all. Di ba sa Bible, si Eternal Holy God yun? So kahit yung mga ninuno natin ay hindi taga-Israel at hindi nasaksihan si Jesus Christ na nagpipreach sa Jerusalem at sa mga villages, pero yung conscience nila nagsasabi na mayroong Diyos. Hindi nga lang nila kilala na si Jesus yun. Amen. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo ay obra maestra ng Creator. Amen. Hindi tayo nilikha na parang aso lang, pusa lang, o parang isda lang, o parang kalapati lang. Ang tao ay obra maestra ng Creator sa lahat ng kanyang nilikha. To the point na nakakita na ba kayo ng obra maestra? Isang painting? Kung naka-attend na po kayo na exhibit, makikita nyo po, somewhere, doon sa canvas, may pirma. Amen. Nung artist. Amen? Amen. Kasi yung pirma na yon ang magdidetermina kung gaano kamahal yung drawing. Kasi nakabase yun sa husay ng artist na nakalagda. Alam nyo ba na meron tayong lagda bilang tanda na tayo ay galing sa Panginoon? Romans chapter 2, verse 15. Romans 2:15. Which should the work of the law written in their hearts. Written in their hearts. Saan banda sa heart? Their conscience also bearing witness, and their thoughts that meanwhile accusing or else excusing one another. So ano sinasabi dito? Sa puso daw ng tao, may lugar doon. Ang tawag, konsensya. Doon daw, inimprenta ng Diyos yung pirma niya. Ang nakalagay, God exists. Kaya lahat ng kultura sa mundong ito ay merong belief o paniniwala na merong some sort of Diyos o divine being na dapat sambahin. So inukit ng banal na Diyos sa konsensya ng lahat ng sangkatauhan yung existence niya. Yung iba nga lang, hindi alam yung pangalan niya. At nasa Bible yun, mga minamahal. Kung titignan niyo po sa Book of Acts, chapter 17, verse 23, isa sa mga journey ni Apostle Paul, meron siyang nadaanan habang siya ay naglalakbay sa missions. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with the inscription to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship Him, declare I unto you. So, sa kanyang missionary journey, meron siya nakita na nakasulat doon sa lugar ng isang komunidad na sumasamba sa maraming Diyos. Nagsulat din sila doon sa Diyos na hindi namin kilala. Gusto nyo niyang ideklara na yung unknown God na yon na hindi nila mapangalanan, yun yung Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus. Nilagay niya sa konsensya natin yan, isinulat niya sa ating mga puso na God exists. Natural lang, kasi siya ang lumikha eh. Dahil ang sabi ko kanina, kumbaga sa mamahaling painting, may signature. Yung artist, yung creator ng painting na yun, obra maestra niya yun eh. Kumbaga sa property, intellectual property niya tayo. At sa mas legal na pananalita, nakapatent tayo sa kanya, mga minamahal. So kahit unknown sa kanila ang Diyos, pansinin nyo, sinulat pa rin nila, yung conscience naman nila, sinasabi na merong unknown na Diyos. Di lang namin siya kilala, pero may Diyos. We believe nag-e-exist yun.
Siyempre, may challenge dito sa pinagsasabi ko. Pangit naman kung walang challenge, di ba? May aargumento at aargumento dito po sa tinuturo ko sa likod ng pulpito. Pastor, di totoo yan. Yung conscience ko nga di ko naman narinig na nagsasalita tungkol sa Diyos na sinasabi mo. My conscience does not tell me about your God. Para sa akin yung sinasabi ng scriptures na hawak mo. Para sa akin yan ay lahat fictional. Okay, sige. Wala namang problema sa akin po kung tingin mo sa Holy Bible ay fictional book. Whatever you say, my friend. Pero isa lang alam ko, kapag honest ang isang tao, nulit ko, kapag honest lamang ang isang tao, lalong-lalo na kapag honest siya sa kanyang sarili, imposible na walang isang inner, still, small voice na magsasabi sa'yo. Lalo na kapag mag-isa ka na God exists. Apo, may magsasabi sa inyo. He is alive today and for all eternity. Bakit? Kasi hindi mo malalabanan yung pirma ng Diyos sa konsensya mo. Pwede mo siyang patahimikin minsan, pero not all the time. Darating ang panahon, gigising at gigising pa rin yan. Alam niyo ho ba kung anong dahilan o yung tunay na dahilan kung bakit may mga tao na dinideny ang existence ng eternal at banal na Diyos? Pinapatay nila yung konsensya nila. Alam niyo ba kung bakit? Hindi dahil sa hindi talaga siya nag-exist. Or hindi rin dahil sa hindi siya mahanap-hanap. Ang totoong dahilan, kasi takot sila. Kung magiging honest lang sila sa mga sarili nila, at aamin sila at magpapakumbaba sa harapan ng banal na Diyos, ang totoo talaga, kaya ayaw nila i-retain sa isip nila at pinapatay nila yung konsensya nila na may Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw nilang maging responsible sa accountability na naghihintay sa kanila sa kabila. Kasi alam nila sa dami ng kalokohan o yung mas biblical term, kasalanan na pinaggagawa nila dito sa lupa na ayaw nilang ihinto. Alam nila, bawat init at paso at sunog ng eternal fire sa impyerno, they deserve it. Ayaw nila yun. Takot sila aminin. Hello? Na deep inside, di lang nila maamin. Di ba, nakarinig na kayo ng ganito? Ay, wala naman nakakaalam yan. Yun sa, doon ko na lang malalaman. Di ba? Alam niyo ba't ganun salitaan nila? Kasi deep inside, merong isang maliit na boses. Yun yung konsensya na nagsasabing, hindi ka papasok ng langit. Kahit mga bata, alam nila yan. Lumalala lang yung pagtanggi pag matanda na kasi nga natututo na ng mga intellectual na pagpapalusot. At masyado nang kumapal yung kasalanan sa puso nila. Pero deep inside, alam nila na hindi langit ang naghihintay sa kanila sa kabila. Kaya nga po, we must realize that atheism ay isa sa best tool ni Satan sa kanyang toolbox. Toolbox of lies. Toolbox ng mga kasinungalingan. Ito po yung epektibong tool para ihele yung mga kalalakihan, kababaihan sa lupang ito. Tapos ipikit nila yung mata nila at magising sila at mabigla sila na nasa impyerno sila. Kakasabi nila ng hindi nag-i-exist ang Diyos, napatunayan nila nag-i-exist ang Diyos kasi nag-i-exist yung lugar ng impyerno. Isa ka ba doon? Sa inihihele ni Satanas? Sa kanyang mga kasinungalingan? Epektibong-epektibo ba sa iyo yung atheism? Skeptic ka ba?
Heckler ka ba? Kita mo yung mga katrabaho mo, ganun paniniwala nila, kaya nagiging ganun ka na rin. Baka sabay-sabay kayong makatulog sa bus. For some reason, nahulog sa bangin yung bus. Hindi ka magigising sa ospital pala. Sa apoy pala ng pagdurusa. Alam nyo, okay lang sana kung talagang hindi nag-e-exist ang Diyos. Kasi pag namatay ka, walang problema. Para lang pala tayong ipis na tinapakan, tapos na. Pero ang pinaka-problema, kung nag-e-exist siya talaga. Right. Amen. It so happen, palasimba ka pa, miyembro ka pa dito. Gaano kainit ang bawat pagdila ng apoy, araw at gabi sa kaluluwa mo. Kaya nga minsan nalulungkot na lang ako na hindi ko maintindihan yung mararamdaman ko. May mga Christian churches na nagtuturo palagi, love, 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 love lang tayo. Hindi ho natin pwedeng ituro ang pag-ibig ng Diyos nang hindi natin tinuturo yung kapahamakan sa impyerno. Amen. At hindi nila pagpapahalagahan yung pagliligtas ng Panginoon sa kanila kung hindi nag-i-exist yung kapahamakan sa impyerno. Kaya marami ho kayo makikita ngayon ng mga so-called Christian, mga siraulo pa rin. Kasi hindi nila nakikita yung bigat kung saan sila iniligtas. At kung gaano kabigat yung ginawang sakripisyo ni Jesus Christ para sila ay maligtas. Amen. Dati na mo, di ba makakita ka, Christian daw, pag Sunday. Pero pag nandoon na sa workplace, nandoon na sa outing ng angkan, nandoon na sa tinatawag na kasama na yung mga classmates, umaarte na parang walang Jesus, na parang di nag-exist. Ang Diyos na nagkatawang tao, parang di siya niligtas. Mas masahol ka pa sa atheist. Mas masahol ka pa sa full-blown at lantad na atheist. Right. Kaya yung pagiging backslider, mas masahol ka pa sa atheist. Sipin mo, ligtas ka, dinidinay mo siya sa gawa mo. So, walang sabihin pag medyo bata-bata ka pa, tapos, talagang, nandun ka sa point na lunod na lunod ka sa atheism, matapang ka pa Debate dito, debate dyan. Pero the more na nagkakaedad ka, the more na dumadami yung nararamdaman mo sa katawan, the more na humihina yung physical mong katawan, ang nararamdaman ng mga tumatanda, mas lumalakas yung boses. Malapit ka na. Magkikita na kayong dalawa nung dinidinay mong hindi nag-e-exist. Lalo na kapag isa-isa na silang nawawala. Yung mga kabatchmate mo, nakakailang attend ka na ng lamay. Medyo iba na ang mensaheng pinaparating. Dati, ang lakas pa ng pang-i-ignore mo sa Diyos at sa existensya. Bakit? Kasi marami kayo Right. natodas na yung mga kakwentuhan mo. Yung nagpapalakas ng loob mo. Yung tipong, dati para kasi Bonifacio, wala kang inaatrasan na kadebate na pastor Kumbaga, talagang ilalampaso mo yung mga pastor Pero ngayon, nasa deathbed ka na. Alam ko naririnig mo. Yung maliit na boses na yun. Sa loob. Nagsasalita yun. There is God. Handa ka na bang magkita kayong dalawa? He exists. I wonder kung paano mamatay yung mga yan I can only imagine. Siguro hindi lang yung buto ang nanginginig. Pati yung kaluluwa nayayanig. Bawat araw na umiihi ka at
tumatai ka na hindi mo maitayo yung sarili mo kasi alam mo sa sarili mo, hindi ka saved. At ito pa yung masaklap. Binubura mo siya nung bata ka. Pero sa katandaan mo, mas malinaw siya. Right. Kaya tiyakin mo lang, yung tinitindigan mo. Amen? Baka kaya mo lang nasasabi yan kasi marami kayo. Tama. Tama. Amen. Sa langit, hindi naman kayo haharap as a group. Right. Right. Amen. Magiging responsable ka at magbibigay ka ng account personally. Minsan, napapaisip ako sa kanila. Yung mga tao, hanga sa kanila. Pero pag tinitignan ko po, napapatulala ako. Bakit? Yung tumingala ka sa langit o sa kalangitan, tapos sasabihin mo walang Diyos. Sasabihin mo, it's only sky. Kasi hindi naman siya visible. Parang ewan lang, no? Para ka rin nakakita ng eroplano na lumilipad sa himpapawid sa sky. Walang piloto dyan. Walang piloto yung eroplano na yan na lumilipad. Hindi ko naman nakikita yung piloto. Kung may Diyos, hindi dapat nakita na natin. Kailangan ba magpakita ng piloto sa'yo na pinapalipad yung eroplano? Common sense lang yun. Right. Kaya ang tanong, or should I say, kaya ang taong tinatanggi ang existence ng Lord o ng Diyos, yan po ay certified fool. In fact, beyond ridiculous. Point number 3. Amen. Simulan ho natin dito sa tinatawag na the origin case. The origin case. Di ba, nung mga nakaraan, di ba, netong 2 puntos na ating natapos, nagbigay ako ng mga talata. Subukan naman po natin sa logic na usapan. Amen. Isipin nyo ho, kaya bang likhain ng isang aklat ang kanyang sarili? Ang sagot, kung logic lang, common sense, hindi. Para ho magkaroon ng aklat, kailangan ho ng susulat o yung tinatawag na author. So, yung mga nagsasabi ho na hindi nag-e-exist ang Diyos, pero nandito sila sa creation ng Creator, ay hindi ho gumagamit ng common sense. Kasi paano magkakaroon ng creation kung wala namang Creator? Nakakita na ho ba kayo ng isang aklat na nailathala o naiprint at napunta sa mga bookstore na siya ang nagprint sa sarili niya? Wala, di ba? Ang pinaka logic na explanation at common sense dyan, merong nag-imprenta o merong naglathala niyan para mapunta sa merkado at publiko. Nakukuha nyo ho? So, nag-e-exist ang planetang ito, ang mundong ito, maging ang universe, hindi po dahil sa merong isang na theory na nangyari. Meron hong mga science na talagang makikita mo na sa Bible din. For example, ang Bible sinabi, ang mundo ay nakahang sa isang malaking space. Nasa Bible yon, which is true. Isa lang ho yan sa mga science na makikita natin sa Bible. At marami pang iba, marami pa akong pwedeng sabihin kaso limitado po yung mga oras natin eh. Pero what I'm trying to say is, nag-e-exist ang buong creation kasi ho, merong creator. Isang malaking kalokohan na sabihin mo na ang isang bagay ay nandyan kasi bigla na lang nandyan. Sabi ko sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God. Sino yung nasa simula? God.
Sino yung nag-create? Created the heaven and the earth. So yung third heaven, second heaven, first heaven, ang Lord ang nag-create doon. Ano yung third heaven? Nandoon yung throne ng eternal God na pinag-uusapan natin nag-exist. Amen. Second heaven, yun yung universe sa labas ng planet Earth. First heaven, yung po yung nakikita nyong may clouds at sky. Nakukuha nyo ho. So, siya rin po ang nag-create daw ng Earth at lahat ng mga bagay na nakapaloob sa Earth. Kasama po yung water doon at iba-iba pa. Kasama ng mga mountains, animals, trees, rocks, sun, lahat po yon. Kaya sa simula't simula pa lang, makikita natin may builder Amen. ang mundong ito. Logic ulit. Sino ho dito nakakita na ng gusali? O building? Amen. Amen. Hindi mo naman sasabihin siguro na nagkaroon ng maraming building diyan sa may Makati o kaya sa may BGC tapos walang builder. Common sense po yan. Hindi na natin kailangan malaman kung sino yung kumpanya. Nakuha nyo, ng constructions, ang tinatawag dito yung, kumbaga, kumontrata dyan. Alam natin, kapag may building, merong builder. At may mga tao yan, na mga construction boy, at mga gamit nila pang construction mula doon sa gamit kamay hanggang doon sa malalaking traktora nila. Nakukuha nyo ho. Amen. May nagpondo ho dyan na kumpanya. So ano na yun? No-brainer yun eh. Hindi sumulpot yan out of nowhere. Okay? So, kung yan ng building na nakikita natin o kung yung mga building na yan sa Makati, sa BGC o kahit saan pa, may builder, how much more? Yung mga bundok, lambak, talampas, talon, sapa, ilog, dagat. Nakukuha nyo ho? Ang ganda nga ng pagkakonstruct eh. Napupunta lahat sa karagatan pero yung karagatan hindi napupuno. Diba? Ang galing nung ano na to, nung creator na to, talagang meron siyang taste sa tinatawag na beauty. Amen. Nakukuha nyo ho? Kaya nga, pag pumunta ka sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, gaya ng sinabi ko doon sa dalawang unang puntos natin eh. Hindi ko alam kung gaano ka kabulag kung sasabihin mo na hindi magagandang lugar yon. At kahit yung mga magagandang lugar sa ibang bansa na hindi maipaliwanag, yung iba nga sinasabi nila alien na lang eh. And by the way, si Jesus Christ naman talaga alien eh. Kasi ang ibig sabihin ng word na alien, foreigner, hindi taga rito. So ang creator natin ay hindi taga rito. Right. Taga saan ba siya? Taga langit, third heaven. Bumaba lang siya. Kaya mga minamahal, makita natin merong nag-i-exist na eternal, na intelligent God. Hindi na kailangan ng ebidensya. So kung gagawa sila ng case para sa origin na galing sa ibang teorya, mahina yun. Ito, kahit i-take natin by faith, malakas to. Itong origin na sinasabi natin. Number 4, the design case. The design case. Siguro naman po, yung salitang design, alam nyo na yan. Disenyo. Most maririnig natin yan sa mga nasa arts or singing. Ang Diyos ng Holy Bible, ang Diyos na meron tayong mga Kristiyano, hindi ho yung gumagawa o nagdidisenyo ng isang bagay na wala lang. Lagi ho yung may purpose. Katulad ng isang relo. Siguro naman ho, pamilyar tayo lahat sa relo o sa tinatawag sa English na watch.
Amen? Amen. At siguro naman ho, sasang-ayong kayo kung sasabihin ko na ang relo o ang isang watch ay linikha ng isang designer, hindi para mag-exist lang. Yung para isuot lang, yung parang maganda lang tignan yung braso mo, hindi ho. Meron ho yung purpose. Kasi meron yung mga features eh. Lalo na ngayon sa panahon natin, na modernong panahon, lalo na yung mga smartwatch, makikita mo ang daming nakalagay na features. Ang dami ng purpose ng isang relo or watch. So, meron ho ba kayong nakita na relo o watch? Nilikha siya, listen up ha, para gawing tirahan ng lamok. Wala, di ba? Isa pa. Meron ho ba kayo nakitang relo or watch? Sabihin na natin yung smartwatch. Tapos gagawin lang palang bahay ng gagamba. Pagkalikha, hayaan ng tira ng lamok. Pagkalikha ng relo, hahayaan na maging bahay ng gagamba. Na kung saan doon niya dinadala lahat ng langgam at langaw na nahuli niya at nasaputan niya. O, tingnan nyo, nagtatawa kayo, di ba? Yung tipong nilikha itong mamahaling relo na to para merong pangitlugan yung mga butike. Na pag pumasok sila dun sa relo na yon, siguradong makakapagparami sila ng mas marami pang butike. Meron mo bang ganon? Wala, di ba? Ang relo o ang watch, lalo na yung smartwatch, it was designed by a keen mind. Hindi madaling gumawa ng relo, lalo na yung mga Swiss na relo. Iba ho ang kalidad nun. Mahal yon. Diba? Kung ako tatanungin, sabi, yung mga Pilipino, di ko alam mas type nila yung smartwatch. Ako mas gusto ko, relo lang talaga. Gusto ko yung nanonood ako noong nakaraan, yung Swiss na watch, mahal yun eh. Ang nagustuhan ko doon, hindi yung presyo. Kung paano siya ginagawa. Kaya nasabi ko, it was designed by a keen mind. Hindi madali iyon. Ibig sabihin, itong designer na to, hindi lang to basta designer ng relo o tagagawa ng relo. Ito ay mahusay na designer. So, nilikha ang relo, lalo na yung mga Swiss, na habang tumatagal, mabigat yung presyo at matibay, hindi para sa lamok. Hindi para sa gagamba. Hindi para sa butike. O kahit anong ibang bagay pa. Nilikha ang relo, damay nyo na yung smartwatch, para magsabi na accurate na oras. Para sabihin sa atin yung oras. Nakuha nyo ho? So, yun ang purpose niya. Parang isda. Hindi ho siya nilikha ng Lord para lumakad sa lupa at alagaan na para bagang aso. Hindi ho. Ang isda ay nakadesign talaga para sa tubig. Ang ibon ho nakadesign para talaga sa himpapawid. Amen. Amen? Kitang-kita naman doon sa features ng katawan niya, di ba? Kaya nga may pakpak eh. Kaya nga may balahibo eh. Most ng mga ibon lumilipad. May mga ilan na hindi. Pero most ng aking sinasabi is yung mga nakakalipad. Okay? Amen. At tayo naman hong mga tao, nakadesign tayo at ang purpose ng ating mga kamay at paa, makikita mo talagang para tumapak at lumakad sa lupa. Amen. Hindi po yung kamay po natin at paa natin, hindi po talaga pangdagat. Right. Right. Hindi rin panghimpapawid. Bagamat kaya nating matutuhang lumangoy, pero makikita mo, pinupulikat eh. Nakuha nyo, may limitasyon. Right. At meron lang lalim na kayang languyin. Pero ang mga laman dagat talaga, yun ang disenyo nila, yun ang purpose nila. Amen? Amen. So lahat yan ay divine design ng isang mahusay na banal na Diyos. Amen. Siya ang designer ng mundong ito. Nakukuha nyo ho?
So, dinisign ng lalaki na may purpose para sa babae. Ang babae, dinisign may purpose para maging katuwang ng lalaki. Kaya nga, kulang tayo ng isang tadyang. Kasi doon yan hinugot eh. Nakukuha nyo ho? Kaya napaka-weird sa harapan ng Diyos na yung lalaki ay mai-inlove sa kapwa lalaki. At yung babae, mai-inlove sa kapwa babae. Tignan nyo po, maging yung tinatawag na reproductive organ ng lalaki at babae, nakadesign sa bawat isa. Hindi ko na kailangan i-elaborate. Alam na alam nyo yan. Sa usapang maturity po, sa pagpapamilya, pag tinignan nyo po sa malinis na ganong na tingin, makikita nyo totoo po yung sinasabi ko. Amen. Diba? So, ang creator, ang ating maker, ang ating designer, hindi ang gumawa ng lalaki para masabing may lalaki. Hindi niya hinuhot sa tadyang si Eva o ang babae para masabi lang may babae. May purpose, magparami. At nung dumami na yung mga tao, makikita natin, sila ang binigyan ng dominion para sa lahat. Sa lahat ng lumilipad, sa lahat ng lumalangoy, at sa lahat ng gumagapang o lumalakad na animals dito sa lupa. Nakukuha nyo? So yun ang purpose natin. Amen. Kaya kung sasabihin natin na ang Diyos natin ay para bagang isang Diyos na wala lang magawa, kumuha lang ng lupa, kumuha lang ng clay, para lang bata, kumuha ng clay do, tapos nag-create sa kamay niya ng kung ano-ano mga figure. Hindi po ganon. Lahat ng design niya ay may purpose. Amen. So kung sasabihin natin mga minamahal, ang Diyos hindi nag-e-exist. Para saan lahat itong disenyong nakikita ko? Nakukuha niyo ho? Ang ganda ng himpapawid. Mas lalong gumaganda pag meron ka nakikita mga ibon na sabay-sabay lumilipad. Wala naman silang kapitan, di naman sila nag-practice, pero alam na alam nila yung forma nila. Pag pumunta ka naman sa dagat, sumisid ka, you want to find Nemo, di ba? Makakakita ka ng school of fish. Sabay-sabay sila. Kala mo mga taga-ROTC, sabay-sabay lumiliko eh. Unasan yung isa eh. Minsan, ang sarap tanongin, kailan kaya nag-practice itong mga to? Pero makikita mo, ang husay, di ba? Amen. So, mga minamahal, kung merong disenyo, may designer. Ang mundong ito. Therefore, kung usapang case ng design, litaw na litaw, mga minamahal, na merong Diyos na nag-i-exist at eternal siya. 5. The moral case. Moral case. Kung ang pag-uusapan naman po natin sa kaso ng moralidad, tayong mga tao ay mga intellectual at moral beings. Ibig sabihin, habang nag-e-exist itong ating intelektualidad at itong ating moralidad, ibig sabihin, ang creator natin ay may ganun din. Ibig sabihin, hindi lang siya yung tinatawag na inanimate force. Alam niyo yung inanimate force? Pag sinabing inanimate force, non-living, non-conscious. Kumbaga, lang siya, power or energy that can produce change. Pero alam natin, dahil nga nagtataglay tayo ng intellectual at moral, therefore, yung creator natin, siya ang pinanggalingan nun. Siya ay intelligent at moral being. Amen. Okay? So, hindi siya kagaya na sa Star Wars. May the Force be with you. Nakukuha nyo? Hindi lang siya puwersa. Amen. Nakukuha nyo? Hindi siya enerhiya. Ang pinaka makita ho natin, kung siya ay inanimate force, bakit ang sabi sa Genesis
chapter 1, verse 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness. Kasi kapag sinabi ho nga inanimate force, non-living yan. Walang consciousness. Nakukuha nyo ho, energy lang. Wala siya kahit ano. Kumbaga, power lang siya na pwedeng magdulot ng change. Pero dito ko makikita natin, ang Diyos na Espiritu, meron daw siyang image. Meron daw siyang likeness. Tignan nyo pa sa 27 yan. Same chapter. So God created man in His own. Own what? Energy. Own power to change. Mukha bang ano yan? Mukha bang non-living yan? Mukha bang non-conscious yan? Ang nakikita ko, isang Diyos na ano? Buhay. Amen. Nag-exist. Conscious. Pag conscious, may existence yun. Nakukuha niyo ko? Amen. So dito nga makikita natin mga minamahal, kapag force, wala yang masasabing image niya, maging likeness niya. So malinaw, ang bawat lalaki at babae na narito ay nakapattern lahat ang image at likeness sa buhay na Diyos ng Biblia. Nakapattern tayo doon sa tinatawag na existing na eternal God. Kaya nga ako sabi sa Book of Psalms, sa 94 verse 9, kung siya po talaga ay tinatawag na inanimate force lang, non-living, non-conscious, isang mere power lang, energy lang, na kaya mag-produce ng change siya. Kung ganon talaga siya, kung force lang talaga siya, mga minamahal, bakit ang sabi dito ng Panginoon, He that planted the ear, shall he not hear? Siya bang naglagay ng tenga mo? Siya ba yung hindi pa makakarinig? He that formed the eye, shall he not see? Siya bang nagporma ng mata mo? Siya pa yung hindi makakakita. Sino kaya tinutukoy ng Lord dyan? Na naglagay ng tenga, na nagsasabi na, binigyan nga kita ng tenga, tapos ako di makakarinig. Binigyan nga kita ng mata, tapos ako pa yung hindi makakakita. So ano sinasabi niya? Yung tengang nasa iyo na nakakarinig at yung matang nasa iyo na nakakakita, nakapattern yan sa akin. Di ba espiritu siya? That is the mystery of God. Explain mo sa amin, Pastor. I cannot. Yan yung isa sa mga mystery na Diyos na lang po makakasagot. Si Pastor po ay man of God. Hindi po ako si God-man. Hindi po ako si Jesus Christ. Nakukuha nyo? Pero, ang sabi ng Diyos na Espiritu na nag-e-exist na eternal, Psalm 94:9. Malinaw. Self-explanatory na verse. Ngayon, kung magtatanong po pa kayo sa kanang ebidensya, wala na po ako maibibigay. Kailangan nyo po yung i-take sa pananampalataya. Parang ganito, hindi mo naman nakita si Jesus Christ, pero nanampalataya ka na siya ang tagapagligtas ng kaluluwa mo. Amen. But nakita mo na rin ba kaluluwa mo? Pero you take it by faith. Nakita mo na ba yung impyerno? Hindi. Pero you take it by faith na merong kapamakan sa impyerno. That's why, ikaw ay nagrepent, sumampalataya sa Jesus Christ na nagkatawang tao na hindi mo rin nakita. Puro faith. Amen. Kung yun nga, nagawa mong i-take by faith, how much more yung Psalm 94:9. So, tinitake natin ang mga bagay kung ano ang deklarasyon ng Biblia. Amen? So, sa verse na to, God is telling all of us, hindi ako inaminate first lang. Ako ay tunay, living, existing na Diyos. At di lang basta living at existing. Eternal na Diyos. So sinasabi niya rito, ako ang nagbigay ng tenga sa iyo, ako ang nagbigay ng mata sa iyo, ako ang nagbigay ng knowledge sa iyo, ako ang nagbigay ng intelligence sa iyo. Bakit meron ka ng lakat, ng meron kang emosyon? Kasi yan lahat ay galing sa akin.
Amen. So kahit hindi ka masyadong religious na tao, tanungin mo yung sarili mo, bakit yung conscience mo merong some sort of pagkaunawa sa tama at mali kahit di ka religious? Kasi ang banal na Diyos ang may pinaka knowledge pagdating sa bagay na yon. Naka-imprint yon sa konsensya mo. Amen. Which is na pag-aralan natin doon sa conscience evidence sa point number 2. Kasi ang creator natin, moral being. Kaya yung kanyang create na tao, nilagay niya ng moral niya. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na hindi ko kilala ang Diyos, hindi ko kilala si Jesus Christ. Hindi mo rin pwedeng sabihin sa Diyos na pinabayaan mo ko mapunta sa impyerno. Hindi yan totoo. Kasi lahat sa paligid mo, maging sa katawan mo, nagsasabi, nag-e-exist ako. Amen. Nakakuha nyo? Nga lang ito ay labanan ng pananampalataya at kawalan ng pananampalataya. Talaga, Pastor? Oh. Kung ako tatanungin nyo, marami nagsasabi, yung masyado nyong paniniwala sa Biblia, baka mawalan ka na ng katinuan. Matino pa rin naman ako. Amen. 2004, nung sumampalataya ko kay Jesus Christ, wala nang mas titino pa dito. Kasi kung matino ako nung di ko pa nakikilala si Jesus Christ, anong tawag dito? Hindi ko matinto yung mga kasalanan ko noon. Paninigarilyo, pag-inom, barkada, etc. Hindi ko kayang gawin yon. Pero nung nakilala ko si Jesus Christ, naligtas yung kaluluwa ko at naging healthy yung relasyon ko sa Ama ko sa langit. May mas titino pa ba doon? Mas gugustuhin ko na yung ganun yung sinasabi sa akin kaysa naman yung dahil sa kawalan mo na ng pananampalataya, hindi nga nawala yung katinuan mo sa harapan ng mundo. Ang nawala naman yung kaluluwa mo for eternity sa impyerno. Mamimili ka lang kung ano mawawala sa'yo. Siguro naman, intelligent ka at may moral ka para mamili kung ano lang ang mawawala sa'yo. Di ba? So alam natin kung ano yung righteousness. At the same time, alam din natin yung tinatawag na wickedness. Kasi ang Diyos natin ay love na love ang holiness at hate na hate yung tinatawag na sin. Last, the life case. Life case. Amen. Truth o katotohanan. Life comes from life. At ang life na meron tayo ay hindi galing sa isang patay. Amen. Ito po ay galing sa living, eternal, nag-i-exist na Diyos na hindi lang source ng physical life, kundi siya ring source ng eternal life. He is the source kahit ano pang life ang pinag-uusapan natin. Genesis chapter 2, verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground. So galing pala tayo sa lupa, sa putik. Kaya nga pag nakakita kayo na namatay, di ba? Bumabalik sa lupa. Anong sabi dito? And breathe into his nostrils the breath of life. And man, at ang tao, ay naging living soul. So, galing pala tayo sa putik. Doon pala pinagmulan ng tao. Tapos ang ginawa ng Diyos, hiningahan niya ang tao sa kanyang nostrils. Tapos yung kanyang hininga na galing sa kanyang nostrils, ang tawag doon ay breath of life. Tapos ito ay nag-enter sa man. At itong man, naging buhay na kaluluwa. Kaya itong panlupang katawan na to, ang sinasabi ng talatang ito, hindi ito yung totoong buhay. Ang totoong buhay, yung nasa loob. Yung kaluluwa. Amen? Na nabuhay dahil sa breath of life na binigay ng Diyos. So, makikita ho natin ha, life comes from life. So, yan ang una nating
pagpapatibay pag sa usaping case ng buhay. So, hindi ito nanggaling sa isang pagsabog ulit. Hindi po tayo nanggaling lang sa mga tinatawag na baboon. Nakukuha nyo ho? Malinaw ho ang Biblia dito. Dinideklara niya. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo na galing kayo sa unggoy. Wala akong problema sa akin yon kung sasakyan nyo yung mga umuunggoy sa inyo. Pero ako, bilang tao, naniniwala ako bilang taong may buhay, life comes from, hindi po galing sa monkey, life. At isa po sa title ng Diyos natin ay eternal life. Kaya nga sabi ni, isa sa mga title ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Nakukuha niyo ho? Sa Job chapter 33, verse 4. The Spirit of God had made me, and the breath of the Almighty hath given me life. So dito, pinatotohanan ulit ng Holy Bible, ng Word of God, na ang buhay ay hindi nanggaling sa kung saan at kung kanino. Ang Bible, sinasabi niya ng tahasan, galing daw ang ating hininga, ang ating buhay, sa Almighty God. Amen. So hindi tayo mag-i-exist sa life na to kung hindi siya nag-i-exist. Inuulit ko, life comes from life. And He is the life. Tignan niyo pa po. Psalms 36 verse 9. He is the life. For with thee is the fountain of life. In thy light shall we see light. Maliban sa liwanag ng kabanalan ng Diyos, doon daw tayo makakakita talaga ng liwanag. Isa pa sa patotoo ng Bible na siya ang fountain of life. Ano ba ang Tagalog ng fountain? Bukal. Ibig sabihin, kung usapang bukal ng tubig, pag nakakita kayo ng bukal na tubig, malalim yun eh. May pinanggagalingan. At ang bukal para bagang hindi mauubos, di ba? So anong sinasabi niya? Kung usapang buhay, ako yan. Ako ang pinaka-source. Ako ang pinaka-bukal niyan. God is telling us in His holy word, ang buhay ay masusumpungan lang sa akin kasi ako yan. Nakukuha niyo ho? Even yung eternal life, siya rin yun mismo. Hindi pwedeng magbigay ang isang Diyos ng eternal life kung di naman siya eternal. So makikita ho natin, talagang totoo ang Biblia eh. Hindi naglalaban-laban. Bagamat meron mga aargumento, kontra, challenge, pwedeng may magsabi na, hindi totoo yan, pastor. Ako, ang buhay ko galing sa parents ko. Hindi naman sa Diyos galing yun eh. Hindi naman na galing yun sa sinasabi ng fictional book na hinahawakan nyo. Scientifically proven. Galing ako sa sperm ng tatay ko at egg cell ng nanay ko. Yun ang totoong nangyari. Pwede. Totoo naman, scientifically proven yon. Pero hindi porket scientifically proven yan, madidebunk na ang katotohanan na ito. Kasi wala naman pong sinabi doon dahil galing ka sa parents mo, galing ka sa sperm ng tatay mo, sa egg cell ng nanay mo, nagsanib yon, nabuo ka, na dahil doon, scientifically proven yon, is yung aming faith sa sinasabi ng eternal existing na God, hindi na totoo. Hindi ba pwedeng yun ang proseso ng Diyos para mabuo ka? It so happen, pinahintulutan ng Lord na malaman ng lahat ng tao sa lupa yung proseso na yon scientifically. Kasi kung ganyan ang argumento mo at ganyan yung challenge sa atin, may point naman talaga. At kung ako po ang makakausap talaga dyan, ang sasagot ko lang,
So, saan galing ang buhay naman ng nanay at tatay mo? Sasagot ka ngayon. Sa lolo't lola ko. O saan galing yung buhay ng lolo't lola mo? Hanggang makarating tayo sa Creator natin. Ganito lang yung mga minamahal eh. Ang i-deny na ang Panginoon ang life ay para mong dinideny na wala talagang totoong buhay na nangyari sa atin. Ang realidad na makita natin, all life proceeds from God. Yan ang katotohanan na pilit itinatanggi, pero hindi maitatanggi. That life must have beginning. At yung pinaka-logical na answer dito sa the life case ay walang iba kundi yung biblical answer. That life begins sa Almighty God. Sa living God. Sa eternal existing na Diyos. At sa ating pagtatapos, ang gusto kong takbo ng ating isipan at puso regarding dito sa ating mensaheng pinamagatang the existence of eternal God. Let us come in simple faith. Huwag nating gawing komplikado. Maging parang mga bata tayo. Alam niyo, ang mga bata, pag kwinentuhan mo, hindi yun nakikipagdebate. Naniniwala sila kagad. Minsan, tayong mga adult, kailangan nating bumalik sa ganong humbleness at humility sa harapan ng Diyos. Kasi kapag may edad ka na, bombarded na tayo ng iba't ibang mga beliefs at ideolohiya. At siya ng danger niyan. Kaya maraming hindi sumasampalataya kay Jesus Christ at nananatiling unrepentant. Ending, eternal fire. Kaya nga, hinihimo ko po tayo lahat na sana wag na nating gayahin yung mga tao na wala pa sa Panginoong Hesus. Let us come in simple faith. Na parang little children. Na based sa revelasyon ng Diyos sa banal niyang kasulatan, maging sa nature na nakapalibot sa atin, let us believe and trust ang eternal nating Diyos ay hindi lang basta Diyos na kwento sa isang aklat. Talagang nag-e-exist siya. Amen? Lalo na sa puso nating mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Shall we pray?